Ang pagmamahal na pilit ay di magtatagal, bagkus magdudulot ito ng pagdurusa. A love should have a good foundation and emerge through time, para di ito madaling mawawasak kung dumating man ang pagsubok. The moment na minahal kita, I already prepared myself na masaktan ako. But I didn't expect na ganito pala kasakit mahalin ang isang katulad mo. Pero sige lang tatanggapin ko hanggang ako'y maubos. Baka sakaling kapag naubos ako mawawala din ang pagmamahal ko sa'yo, at makawala rin sa sakit na kaakibat nito. Biglang sabi ni Amara sa harapan ni Trey na may luha sa mga mata. Napuno na siya sa pambabaliwala nito sa kanya, sa mga masasakit na salita na binibitawan nito, kapag galit at sa mga panahon na di siya binigyan ng halaga, kahit sa ngalan man lang na siya'y asawa nito. Trey looks at her with disgust. Walang senyalis ng pagsisisi o di ka ay awa para sa kanya. I already told you from the start na wala kang mahihita sa akin. I never love you and will never be. But you still force yourself onto me, so bear the consequences of loving me. Galit na wika ni Trey sa kanya at umalis sa kanyang harapan. Amara broke down in tears. Pain succumbed to her being. Kailan ako magtitiis sa pang-alis puta at pangbabaliwala niya sa akin? Kailan ko siya matutunang di mahalin? Panaghoy na saad ni Amara sa sarili. She felt sorry for herself. Para akong lumulutang sa tubig na di makaahon. Lumilipad pero di makababa at naglalakad ng walang direksyon. How long I gonna stay like this? Sana darating na ang araw na matutunan din kitang kalimutan. At kapag dumating na ang panahon na iyon, pagsisihan mo na di mo ako minahal at sinayang ang pag-ibig ko sa'yo. Si Amara ay isang simpleng babae, masipag at mabait na anak. Kilala siya sa kanilang lugar bilang may busilak na puso at taglay ang kagandahang hinahangaan na marami. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay nakatago ang lihim na damdamin, ang pag-ibig niya kay Trey. Isang mayamang binata na tagapagmana ng pinakamalaking negosyo sa kanilang bayan. Isang araw, bumisita ang mga magulang ni Trey sa bahay ni Amara. Ang kanilang pamilya ay nagkasundo na ipakasal si Amara kay Trey bilang bahagi ng isang kasunduang pangnegosyo. Lalong lumundag ang puso ni Amara, sa wakas, ang kanyang pinapangarap ay magiging kanya. Ngunit si Trey, bagamat bihasa sa pakikipag-usap at puno ng galang, ay hindi man lang nagpakita ng interes kay Amara. Sa kanyang paningin, isa lamang itong simpleng babae na ang habol ay kayamanan at hindi pag-ibig. Naging malamig si Trey sa kanilang pagsasama. Madalas niya itong iwasan, at tila wala siyang pakialam sa nararamdaman ni Amara. Ngunit si Amara, sa kabila ng lahat, ay patuloy na nagmamahal. Inalagaan niya si Trey, ginising ito sa umaga, ipinagluluto ng paborito nitong pagkain, at sinigurong maayos ang lahat ng pangangailangan nito. Subalit anuman ang gawin niya, tila hindi ito sapat upang mahuli ang puso ng kanyang asawa. Lumipas ang mga buwan, at unti-unting naramdaman ni Amara ang pagod at awa para sa sarili. Sa bawat gabing umiiyak siya mag-isa, unti-unti niyang natatanong ang sarili. Ano ba ang halaga ko? Bakit ako nagmamahal kung masasaktan lamang? Ang dati niyang masayahing mukha ay napalitan ng lungko. Sa wakas, napagtanto niya na ang pagmamahal niya kay Trey ay unti-unting inuubos ang sarili niyang pagkatao. Isang gabi, habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa salamin, binitiwan ni Amara ang isang desisyon, kailangang magbago. Ayoko ng ganito, sawa na ako sa kahihintay. I need to change. Hindi ko maaring sayangin ang aking buhay sa isang taong hindi nakikita ang aking halaga. Simula noon, nagpasya si Amara na mahalin muna ang kanyang sarili. Nagsimula sa maliliit na hakbang. Nag-aral siya ng mga bagong bagay, nagbukod ng oras para sa sarili, at bumalik sa mga bagay na nagpapasaya sa kanya noon. Unti-unti, naibalik niya ang ngiti sa kanyang labi. I am ready to face the new beginning, embracing the new me. Usal ni Amara sa sarili na may ngiti habang naglalakad ng payapa sa labas. Di siya makapaniwala na kaya na niyang salubungin ang umaga na puno ng pag-asa. Laking gulat ni Trey nang makita niyang tila, hindi na siya hinahabol ni Amara. Di na siya kinukulit at di na binigyang pansin. Hindi na ito ang babaeng nagpapakumbaba para sa kanyang atensyon. Sa halip, ito ay naging isang babaeng puno ng dignidad at kasarinlan. She looks different now, happy and glowing. Sambit ni Trey sa kanyang sarili upon looking at Amara preparing herself to work. He can't help to look at her intently. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Trey ang kakaibang kilos sa kanyang puso. Nang makita niya si Amara na masaya at malaya, napagtanto niya ang halaga nito. Naalala niya ang lahat ng pagkakataon kung kailan hindi niya pinansin ang kabutihan ng babae. Sa wakas, nagising siya sa katotohanang minahal siya ni Amara ng totoo, hindi dahil sa kanyang pera, kundi dahil sa kung sino siya. Ngunit huli na ang lahat. Si Amara, sa wakas, ay natutong mahalin ang sarili at piniling bitawan ang kanyang pagmamahal kay Trey. Hindi niya kailanman binalikan ang kanyang desisyon. Sa halip, ginugol niya ang buhay niya sa pagtuklas ng mas malalim na kaligayahan sa sarili, at sa mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa pagmamahal sa sarili. Bulong ni Amara sa sarili, habang binabaybay ang bagong yugto ng kanyang buhay. Sa huli, hindi man niya nakuha si Trey, natagpuan niya ang mas mahalagang bagay, ang sarili niyang halaga.
Loving yourself first lays a strong foundation for healthy relationship. When you recognize your own worth, it becomes easier to set boundaries, communicate effectively, and attract people who appreciate you for who you truly are. Self-love isn't about being perfect. It's about accepting yourself with all your strengths and flaws. By valuing yourself, you naturally invite others to treat you with the same respect and love.